Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Brother Mac. Magandang araw, Pastor. Magandang araw naman sa iyo, Brother Mac, at sa ating mga taga-subaybay. Maganda at pinagpalang araw sa bawat isa sa atin. At nawa ang sharing ito ng ating pagbabahagi ng salita ng Diyos ay maging pagpapala sa bawat isa sa atin, Brother Mac. Magandang araw po, Pastor. Welcome po sa Jesus Our Hope Church question and answer portion. Batid po natin na ang hirap, kalituhan sa mga panahon ito. Panahon ng pandemya. Marami po sa mga kapatiran natin, sa mga tao sa labas, na wala pong trabaho, walang makain, iniisip paano na sila mabubuhay. Ngayong araw po, tayo po ay sasagot o mga tungkol po sa Biblia, atin pong sasagutin mga ilang katanungan para po hindi po tayo maligaw at tayo po ay makakuha ng kalakasan at kalinawan sa mga panahon ito. Amen, amen. So, excited ako dyan na masagot po natin ang ilang mga katanungan, lalo-lalo po sa mga katanungan may kinalaman sa ating pong pananampalataya sa Diyos at sa Biblia, which is the Word of God. Amen. Okay. Amen po, Pastor. So, simulan ko na po, Pastor. Pasimulan na po natin ang ating pong mga katanungan. Ano ba yung mga katanungan natin dyan? Yun. Meron ba mga questions dyan? Meron, Pastor. At ito ay mga nakapanahong tanong, Pastor. Okay. Dahil lalo na sa mga panahon na ito, talagang nakikita natin, marami pong naliligaw, maraming naguguluhan. So, sige pa, Pastor. Simulan ko na. Naku, napakarami, Pastor. Manood ka sa TV, manood ka sa internet, talagang mapapansin mo, Pastor, napakarami na naguguluhan at naliligaw. So nawa ay makakonect sila sa atin at makapakinig ng ating pong mga kasagutan sa ilang mga katanungan Amen. na nasa kanilang mga isipan. Amen. Okay. So, simulan ko na, Pastor. May Alright. pa yung question na to. Sige. Amen. So, unang katanungan, Pastor. Totoo po ba na ang Biblia ay hindi kompleto? Kaya kailangan pa natin ng ibang resources o ibang batayan para sa ating pananampalataya. Well, may mga ilang naniniwala ng Biblia daw ay hindi sufficient para sa ating pong kaligtasan, para malaman po natin ang katotohanan patungkol sa Diyos at para sa ating pong pananampalataya. Yun nga yung pinalakay natin ng mga nakaraang linggo pa. May mga tinatawag na dual source theory. Pag sinabing dual source theory, so hindi lang Bible alone ang kanilang ini-embrace na authoritative of faith and doctrines, kundi may other resources din sila tulad ng pag sinabing dual source theory, Bible at saka English. In fact, ang kanilang mga argumento doon, hindi daw mabubuo ang Bible kung wala ang church. Totoo yan, Pastor. So, yun yung kanilang mga argumento. Kaya, ang kanilang paniniwala doon ay ang church is, ika nga sabi nila, co-equal with the authority of the Bible. So, may mga paniniwala sila na wala sa Bible sapagkat may authority din ang church na magturo sa kanila ng mga doktrina at paniniwala at maging sa kanilang mga practices. So, bakit natin tinatayuan ang tinatawag na Bible alone o sola scriptura? Amen. Ano bang kahalagan ito? Ang iyong katanungan dyan, ang unang katanungan dyan ay Hindi po daw kompleto ang Biblia. hindi kumpleto ang Bible. Well, kung ang Bible mismo ang ating tatanungin kung kumpleto na po siya or hindi, Or hindi sapat, Pastor. or hindi sapat, hayaan natin ang Bible magpaliwanag. Amen. Kung ano ba ang sinasabi ng Bible, sufficient pa siya para sa ating pagkaligtasan, para sa ating kaunawaan, para sa ating mga aral patungkol sa Diyos. So let's read first the 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 17. Okay? Ang sabi ng mga talata, you, however, must continue in the things you have learned
and are confident about. You know who taught you, and now from infancy you have known the holy writings, which are able to give you wisdom for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is inspired by God and useful for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the person dedicated to God may be capable and equipped for every good works. So, anong sinasabi ng Bible? Sa mga talatang binasa natin, the Scripture explicitly, and implicitly speaks of its sufficiency. Sa mga talatang ito, mababasa po natin at mauunawaan po natin na ang Bible mismo ang nagpapahayag na sufficient na siya sa ating pong kaligtasan. Kagaya ng mga binasa po natin. In fact, ang mga talatang ito sa 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 17, mayroon tayong tatlong katotohanan malalaman para sa kanyang self-sufficiency. Number 1, Scriptures are sufficient for salvation. Kaya nga, ang sabi po ng talata ulit na binasa po natin kanina, ang sabi dyan, you know who taught you and how from infancy you have known the holy writings. Sa ibang translation, the holy Scriptures, which are able to give you wisdom for salvation. So, ang Bible, ang holy writings, ang Scripture, ay sufficient na siya para magturo sa atin ng daan ng kaligtasan. Okay? Wisdom for salvation through faith in Christ Jesus. So, ang tawag dyan ay Scriptures are sufficient for salvation. Number 2, na truth sa mga binasa natin, that Scriptures are sufficient for sanctification. Okay? Pag sinabing sanctification, yung pagpapabanal. Di ba? So, sapat ng Bible para matuto tayo at turuan tayo sa paraan ng kabanalan na itinuturo ng ating pong Panginoon. Kaya nga, kung babalikan po natin yung verse na binasa natin, ang sabi po dyan, which are able to give you wisdom for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is inspired by God and useful for teaching, for reproof, for correction, for training in the righteousness. All Scripture. So lahat daw ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos para turuan tayo patungkol sa mga katotohanan patungkol sa Diyos. For reproof, correction, training in righteousness. At number 3 na truth na mababasa po natin dito is about Scripture are uniquely God-breathed. Tinatawag na theopnostos. Okay? So, pag sinabing God-breathed, ito yung message mismo ng ating Panginoon. Ito'y mapanghahawakan natin na sapat ng Bible para sa ating pong tinatawag na authoritative ng ating pong pananampalataya, doktrina, at ng kaligtasan. Amen, Pastor. How about yung kanilang mga questions? Diba, concerning the dual source theory? Yun. Marami nga yan, Pastor. Yung mga dual source theory na yan. Oo. So, sa iba naman, naniniwala din na ang Bible ay hindi natin kayang unawain ng personal na pag-aaral. So, kinakailangan ang mga leaders nila ang may kakayahan ng magpaliwanag nito. Yung mga kulto, di ba? Yung kanilang mga leaders ay co-equal yung authority ng Bible. Kaya kung anong sinasabi ng kanilang leaders ay parang nasa Bible na rin, ika nga. Pero sa atin, bilang mga Christians, bilang mga evangelical Christians, naniniwala tayo na ang Bible ay sapat na para sa ating kaligtasan. Kaya yung tanong, ano ulit ang tanong dyan, Brother Mac? Kung ang Biblia daw po ba ay hindi kumpleto o hindi sapat? So ang sagot po natin dyan, kumpleto na ang Bible at sapat na siya para matuto tayo sa aral ng ating Panginoon, matuto tayo sa paraan ng kaligtasan, kabanalan, at mga gawain natin sa araw-araw ng pagpapabanal. Pagpapakabanal. Amen. Malinaw na, Pastor. Ayos na ayos yung explanation, Pastor. Ngayon, Pastor, sa pangalawang tanong,
isusunod ko na kasi parang follow up dun sa unang Okay, question. maganda yan. So, pangalawang tanong, Pastor. Tama po ba na ilagay natin ang ating pananampalataya sa Biblia? Kahit Pastor Okay. dahil kahit ito daw po ba kahit ang Biblia daw kasi ay sinulat lamang ng tao. Ayan, magandang katanungan. Follow-up question nga siya. So may mga tao na ang kanilang katuwiran talaga ay sulat lang ng tao ang Bible. Good. So tama daw na ilagay natin Yung ating buong pananampalataya. ang ating buong pananampalataya sa Bible. Okay. Well, tama lang na ilagay natin ang ating buong pananampalataya sa Bible. In fact, ang ibig sabihin ng salitang pananampalataya sa Romans chapter 10 verse 17, anong sabi doon? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Diba? Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So therefore, tama lang na ang ating pananampalataya ay ilagak natin sa pagdidepende ng salita ng Diyos. Anong tanong dito? Ano ba ang salita ng Diyos? So, argumento na nasagot na po natin nung mga nakaraang serye natin ng salita ng Diyos ay ang Bible, ang Scripture. Sapagkat ang Scripture ay inspired word, revealed word, di ba? So, inerrant. Okay, pag sinabing inerrant, so wala siyang kamalian, ito'y galing sa Diyos. Mismo ang Bible ang nagsasabi, kung kailangan bang ilagak natin ang ating pananampalataya sa Bible lamang. Okay, dahil ang Bible lamang daw ay Sinulat lamang ng tao. Basahin po natin ang sinasabi ng Bible sa 2 Peter chapter 1 and the verses 20 to 21. Babasahin ko muna sa English, tapos basahin mo sa Tagalog, Brother Mac. Okay. 2 Peter chapter 1 verses 20 to 21. Ano pong sinasabi ng mga talata? Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Take note. No prophecy of the Scripture is any private interpretation. Wala raw mga propesya sa Scripture, sa Bible, na ayon lamang sa kanilang sariling kagustuhan, sariling kaisipan. Private interpretation. So ano daw? Ang sinasabi ng next verse, verse 21. For the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So maliwanag, ang sabi rito, bagamat ang tao ang sumulat, ginamit ng Panginoon ang tao para maisulat yung mensahe ng Panginoon, yung revelation ng ating Panginoon. Kaya ang tawag sa Bible ay inspiration, inspired, theophinostos, kinasihan ng Diyos. Okay, ang sabi ng talata, okay, sa verse 21, wala rang propesya, basahin nga natin sa Tagalog, ang sabi niya? Amen. Sabi sa verse 20, simulan ko sa verse 20. Sige, simulan natin sa verse 20. Okay, amen. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ayun. So, bagamat ang taong sumulat, pero ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Maliwanag yan. Parang lapis yan or anumang uri ng pen. Diba? Ang pen, wala siyang, bagamat panulat siya, pero wala siyang kakayanang sumulat mag-isa. Maliban na lamang kung mayroong hahawak na kamay at isusulat siya. Yun yung context ng sinasabi ng verse 21. Bagamat isinulat ng tao, pero nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya makikita mo, Brother Mac, na lahat ng mga naisulat sa Bible from Genesis to Revelation, unified. Ibig sabihin ng unified, nagkakaisa. Isang laman ng kanilang mensahe, walang contradiction,
Di ba, ang interpretation lang may contradiction, pero ang nilalaman ng Bible, unified siya, walang kamalian, lahat ng mga propesiya sa Bible, 100% na accurate at nagkatotoo. Therefore, kung ito'y sulat lamang ng tao, bakit nagkatotoo? Perfect yung kanyang mga propesiya, di ba? At maraming mga attestation na magpapatunay na ang Bible ay galing sa Diyos. Mayroong tinatawag na attestation, evidence for Bible inspiration. Nandoon yung self-attestation, ang Bible mismo nangungusap at nagsasabi na siya ay galing sa Diyos. Mayroong uniqueness. Diba? Yung Bible, isinulat yan ng iba't ibang mga human writers, 40 different authors. Okay? Isinulat yan sa loob ng 1,600 years. 3 different languages, Aramaic, Greek, and Hebrew. Okay? At nasa 66 different books. Pero lahat ng iyan ay walang kamalian, nagkakaisa, at ang lahat ng nilalaman ng Bible ay perfect, unified, and inerrant. So therefore, tamang sinasabi ng Bible na binasa natin, Brother Mac, na ang lahat ng sumulat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ang ganda pa nga ng sinasabi ng King James Translation sa verse 21. Sabi niya, "For the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost." Ang Holy Ghost ang nag-move sa kanila. Kaya, tama lang na ilagat natin ang ating pananampalataya sa Bible. At bagamat tao ang sumulat, subalit mayroong, di ba, mayroong nag-reveal sa kanila. Mayroong Diyos na namahala, ang tinatawag na superintending. May nag-superintending sa kanila. At yun ang Holy Spirit. Kaya perfect ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. In fact, Brother Mac, pag hindi mo inilagak ang iyong pananampalataya sa Bible, ano kaya ang pwedeng mangyari? Anong possibility na pwedeng mangyari? Hihina ka talaga, Pastor. Maguguluhan ka. Maguguluhan at maliligaw. Maliligaw ka. Oo. So kanina, pinanggit ko sa iyo ang Romans chapter 10, verse 17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang tawag po sa faith na yun is pistis. Ang ibig sabihin ng pistis ay in knowing with the word. Okay? So kung ang pistis mo, ang faith mo ay hindi in knowing with the word, hindi connected sa word of God, hindi na po pistis yan. Pwede maging pisti na yan. Peste na, yes, Pastor. Para maka-assure tayo na tama ang ating pananampalataya, dapat connected ang pananampalataya mo sa salita ng Diyos. Amen, Pastor. Napakaganda ng topic natin, Pastor. Ngayon, sundan mo na, Pastor. Sige, tuloy-tuloy na tayo. Ano pa yung next na Question dyan? Question Okay. dito. So, sundan na natin, Pastor, na paano po ba natin uunawain ang Biblia para hindi po tayo maligaw? Ayan. So, paganda ng paganda yung Okay. question natin. Maraming ang naliligaw na nagbabasa ng Bible. And in fact, maraming nagbasa ng Bible na hindi po naging tama Yun. ang kanilang pananampalataya. Instead, na lumago, naligaw sa pananampalataya. Kasi ang Bible ay hindi po yan isinulat sa ating pong language. Yung original writings, yung tinatawag na original orthographa or manuscript. So hindi po yan isulat sa Tagalog translation. Kaya kapag Tagalog lamang ang translation na binabasa mo or English lamang ang binabasa mong translation, without knowing the original manuscript, so pwede kang maligaw talaga. Hindi lang po pwedeng maligaw. Kaya maraming mga interpreter ng Bible na nag-interpret sa Tagalog translation, naligaw ang kanyang pananampalataya. Kasi ang tamang pag-aaral ng Bible at pag-i-interpret ng Bible, kinakailangan marami tayong i-consider dyan ng mga truth, Brother Mac. Yes, Pastor. Yung tinatawag na hermeneutics. Pag sinabing hermeneutics, ito yung tamang approach ng pag-i-interpret ng Bible. Marami kang dapat i-consider sa iyong pag-i-interpret ng Bible. So,
Pag sinabing hermeneutics, a science of Bible interpretation. Ano yung mga bagay na dapat natin consider sa pag-interpret ng Bible? Nandiriyan yung kinakailangan i-distinguish natin yung genre. Sapagkat ang Bible, may mga kanya-kanyang genre yan. May narrative, may poetry, may prophecy. Okay? So, iba-iba yung genre. At kapag ka-poetry ang binasa mo at in-interpret mo ito sa prophecy, abay, maliligaw ka nga naman. So, kinakailangan, mayroon tayong proper hermeneutics. Kaya maraming mga estudyante sa Bible, nagbasa lang ng Bible, nag-interpret ng sarili. So, naligaw ng kanyang interpretation kasi walang tamang education sa pag-interpret ng Bible. Diba? May kanya-kanya mga genres ang Bible. Ano pa? Digging into the history beyond the text. Okay? Yung text na binabasa natin, may mga historical context yan. At kapag hindi mo alam yung historical context na binabasa mo, at nagdiretso ka sa interpretation ka agad, okay, maliligaw ka nga naman. Ligaw ka talaga. Maliligaw. Bibigyan kita ng example, Brother Mac, ng isang interpretation na napaka-common at maraming naliligaw dito. Basahin mo sa Tagalog translation at babasahin ko muna sa English translation. Okay. Sa Isaiah chapter 40 from verses 9 hanggang 11. Okay, Pastor. Isaiah 40, verse 9 hanggang 11. 11. Okay, Pastor. Amen. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba. Sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. May tinawag na akong mandirigma sa silangan. Ayan, may tinawag na akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang ibong mandaragit. Ibong mandaragit, parang may naaalala ka na. Oo. Ibong mandaragit. Ibong mandaragit. At isasagawa ang lahat kong balak. Okay. Ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad. Ayun. So actually, yan ang ginagamit ng mga iglesia ni Cristo. Ang ibong mandaragit daw na magsasagawa at magpapatupad ng mga panukala ng Diyos ay ang kanilang founder na si Felix Manalo. Oo, kaya mula daw sa silangan, at ang silangan na yan ay ang Pilipinas, sabi nila. Amen. So, pag sinabing hermeneutics, Brother Mac, hindi ka maliligaw sa pag-interpret kasi hindi ka mag-shortcut sa interpretation. Aalamin mo yung tinatawag na historical context ng binabasa mo. Diba? Yung historical context ng binasa natin ay maliwanag yan na si Cyrus yung tinutukoy dito ng ibong mandaragit na mag-a-accomplish ng purpose ng Panginoon. Kasi noong mga panahon na yon, ang bayan ng Judah ay sinakop ng mga kaaway, ng mga Babylonian. Diba? After 70 years, ang Panginoon ay nagpropesya through Isaiah na magpapadala ako ng aking likod na sasakatuparan ng aking layunin. Okay? Kaya sabi ng verse 10, declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Calling a ravenous bird from the east, demand that execute my counsel from a far country. Yes, I have spoken it, I will also bring it to pass. I have purposed it, I will also do it. So maliwanag na ang context niya, ang historical context ay si Cyrus sapagkat ang ginamit ng ating Panginoon para makalaya at makabalik ang bayan ng Israel sa kanilang lupain ay si Cyrus. Nag-declare si Cyrus na ang lahat ng mga alipin sa Babylonia ay manumbalik na sa kanilang lupain, muli nilang itayo ang kanilang pader, ang kanilang templo, ang kanilang mga tahanan. So, sino ang nag-accomplish ng counsel ng Panginoon?
Si Cyrus. Kaya lang, may mga nagdidiretso sa interpretation, nakabasa ng Tagalog na Bible, nag-interpret, inassume nila na sila daw Ayun yun. na yun. Sila na yun. Ang naging sitwasyon, resulta, naging kulto. Yun. Yun lang. Okay, so anong tanong, Brother Mac? Yun nga, Pastor. Paano natin unawain? Oo, para hindi yun. tayo maligaw. Through hermeneutical study. Yun. Okay. Sa hermeneutical study, kinoconsider natin yung genre ng binabasa nating passages sa Bible. Dinidig natin yung historical context. Dinidiscern natin yung intention ng author. Sapagkat ang author ay meron siyang tinatawag na bawat text na binabasa natin sa Bible, mayroong tinatawag na intended meaning. Ano ba ang gustong sabihin ng author, ng writer, doon sa kanyang audience? Diba? So, kinoconsider natin yung intended meaning ng binabasa nating passage sa Bible. Hindi tayo nag-interpret ng sarili natin. Kaya nga magkaiba yung salitang exegesis at saka eisegesis. Ang exegesis, okay, so ini-interpret natin ang Bible according to its meaning. Ang eisegesis, ini-interpret natin ang Bible according sa ating pong paniniwala. Okay, another, kinakailangan na i-draw natin yung timeless principle, i-determine natin yung tamang application ng binabasa nating mga talata sa Bible kasi may mga hindi na po pwedeng applicable sa panahon natin ngayon. Hindi na siya applicable at hindi na kailangan i-apply na binabasa po natin sa Bible. At kapag in-apply mo yan, magkakaroon ng conflict ang pananampalataya mo. Isang araw, pag-aaralan natin ang hermeneutics, Brother Mac, para at least maging maliwanag sa atin ang tamang pag-interpret ng Bible. Okay? So, yan, Brother Mac, kinakailangan unawain natin ang Bible sa hermeneutical study. Hindi ka lang dapat nagbabasa ng Bible. So, dapat inaaral natin ang proper interpretation ng Bible. Salamat, Pastor. Napakalinaw. Kaya yung iba nakapagbasa lang. Ayun na, kaya naliligaw. 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 Tama, oo. So, sige, Pastor. Sige, tuloy. Tuloy tayo sa Tuloy natin. ika-apat na katanungan. Ito, isa rin ito sa napapanahon, Pastor. Sabi nga sa dinami-rami ng translation, Pastor, ng Bible. Kita mo naman, ang dami nating Bible. Okay. Iba't iba ng translation. So, ano daw po ba ang pinaka-fit or nararapat naming basahin, lalo na sa ngayon na meron na naman pong bagong translation. Tayong Tagalog. Modern Tagalog version. Ayun. Okay. So ano ang nararapat or fit na basahin natin? Actually, wala naman tayong nire-refer na pinaka-perfect na translation ngayon. Kasi pagka pinag-aralan natin yung inerrancy of the scripture, meaning, ano ba yung, di ba ang Bible ay inerrant, walang error. Kaya lang, ang inerrancy of the scripture ay naka-depende yan doon sa original manuscript. Yun. Oo. So, yung mga binabasa natin ngayon, hindi naman yan original manuscript eh. Di ba? May mga translation na yan eh. So, iba-iba yung translation na binabasa natin ngayon. At minsan, malaki talagang differences kapag binasa mo sa other translation. In fact, meron kong tatlong major kind of translation. Brother Mac, una yung or literal equivalence approach. Pangalawa yung tinatawag na dynamic equivalent approach. Okay? Pangatlo yung tinatawag na free. Pag sinabing free, so malaya yung writer na mag-translate doon sa translation na yan. Okay. So, ano ba yung tamang translation na dapat nating basahin ngayon? Yung natin-fit. Yung Pinaka-fit. or nararapat. Para sa akin, Brother Mac, ang literal translation kasi, masyadong masyadong literal. Kinakailangan ikaw ang pupunta sa Bible para malaman mo ang meaning na binabasa mo sa Bible. For example, ang King James, literal equivalent ang translation na ito. So may mga, kapag wala kang proper background, proper study sa culture ng Israel,
sa culture ng Bible, mahirapan kang unawain yung mga sulat na nilalaman ng Bible. Kasi yung kanyang pagkakasulat ay literal equivalent approach. So, kinakailangan ikaw ang uunawa sa binabasa mo. Yun yung literal. Pero pag sinabing dynamic equivalent, kagaya ng NIV, okay, NAB, okay, GNB, okay, so ang tawag dyan ay dynamic equivalent approach. Ano yan eh? Parang yung words, yung translation na ito ay binigyan ng dynamic, binigyan ng buhay sa contemporary na reader ng Bible ngayon, na mag-aaral ng Bible ngayon. So for example, pag sinabing dynamic equivalent approach, hindi ka na mahihirapang unawain ang binabasa mo. Bagamat same pa rin yung kanyang concept, hindi masyadong literal, binigyan ng buhay para maunawaan natin. Kasi may mga patay na word na hindi na ginagamit sa panahon natin ngayon. Kagaya ng katanungan mo kanina, yung bagong translation ngayon, Brother Mac, yung modern Tagalog translation. Abay, kapag binasa mo na naman yan, parang maririnig mo yung boses ni Chris Aquino doon sa binabasa mo. Pero sa akin, dynamic equivalent approach kasi yan eh. Ibig sabihin, ang Bible ang pumunta sa isipan mo. Unlike sa literal, ikaw ang pupunta sa Bible. The difference? Brother Mac? Yes, Pastor. Okay. Yung literal, pwede kang mag-arga pagka medyo conservative ka talaga, huwag mong basahin yung dynamic equivalent. Diba? Katulad ng bagong translation ngayon na Tagalog, huwag mong basahin yung kung literal ka, kung talagang conservative ka. Magbasa ka ng King James translation. So walang nagbabawal sa iyo doon. Pero kung gusto mong maunawaan, dahil ang Bible mismo ang pumunta sa ating isipan para madaling maunawaan ng modern na estudyante ngayon, okay? So, kapag binasa mo, malalaman mo nga naman ng madali ang konsepto ng sinasabi ng mga talata sa Bible. Unlike sa free, nanduro na yung paraphrase. Diba? Parang pinaraphrase na yung translation. Binigyan ng magagandang mga salaysay. Binigyan ng magagandang mga pananalita para madaling maunawaan ng bumabasa. Pero ang ating kasagutan diyan sa katanungan mo, Brother Mac, ay magbasa ka ng Bible muna. Kapag ka-basic ka pala, kapag ka-bago ka pala, basahin mo yung dynamic equivalent approach. Mas madaling maunawaan yan kaysa mag-King James ka kaagad. Okay? So basahin mo yung dynamic equivalent, mauunawaan mo sapagkat ang Bible mismo ang, di ba, binigyan ng, ang translation na ito, binigyan mismo ng dynamic yung translation para madaling maunawaan ng modernong tao sa panahon po natin ngayon. Pero, again, hindi ibig sabihin na kapag basa ka ng NIV translation, dynamic equivalent approach na translation, ay gagawa ka na ng sarili mong interpretation. Kapag ka nag-interpret ka, kinakailangan i-consider mo maraming translation, i-consider mo pa rin ang tamang pag-aaral ng hermeneutics. Yun ang mahalaga, Pastor. Okay ba? Okay, Pastor, malinaw. Alam ko yung mga tagapakinig natin, naunawaan na naiintindihan nila yung Pastor, yung paliwanag mo. Oo, okay. Dahil, So, marami ang differences doon, Brother Mac. Pero, ang ina-advise natin, ang pinaka-fit talaga sa isang bagong mag-aaral ng Bible ay basahin natin yung dynamic equivalent approach. Amen. So, sige Pastor, jump na ako ulit sa sunod na question. Okay. Ngayon, Pastor, ano naman to? Advice lang naman. Kasi marami akong kakilala na gusto magbasa, hindi lang makapagsimula. So, advice lang, Pastor. Ano po ba yung pwedeng simulan o pwedeng basahin para makapagsimula po na pagbabasa ng Bible? Ay pinaka-basic Basic, Pastor. Yan. or pasimula ng pagbabasa ng Bible. Pasimula. Well, mahirap kapag nagpasimula ka sa book of Revelation, Brother Mac. Oo, Simula kasi tayo, Pastor. baka ma-rapture ka kagad. Pinabasa ko yun. Ma-rapture ang isipan mo. Oo. So, kapag bago ka lang na Kristyano, ang pinaka-fit talaga, pinaka-eksakto na mga books sa Bible na dapat
nating basahin ay ang gospel. Magpasimula ka sa gospel. Or para mas madali, magpasimula ka sa Gospel of John. Amen. Okay, sa Matthew, sa Mark, sa Luke. And then, proceed ka sa history ng church. Nandoon ang Book of Acts para malaman mo history ng church. And then, yung mga episodes, mag-start ka sa episodes ni John. 1st, 2nd, and 3rd John. Ayan. So madaling sabi, mag-start ka sa New Testament. Okay? Ako, nung bago pa lang ako nagbabasa ng Bible, yun ang unang ginawa ko. Kasi meron din nagpayo sa akin. Bago ako magbasa ng, di ba, ng Old Testament, meron akong proper knowledge sa New Testament. Ay lang yan, para at least ay may encourage tayo na magbasa ng Bible. Sapagkat habang nagbabasa tayo ng Bible, lalo na transform yung ating buhay. Diba? Lalo tayong nagiging excited na basahin pa yung ibang mga books ng Bible. Amen. Salamat, Pastor. Napakaganda ng paliwanag. Maganda natin pausuin ni Pastor. Yung mga challenge, uso-uso kayo yan eh. Tama. Maganda kaya tayo, Bible Reading Challenge. Tama, oo. Amen. So, salamat, Pastor. Salamat sa araw na to, sa mga kasagutan mo, Pastor, na sinagot ng Biblia, Lord, na Biblia, ang mga katanungan. Alam ko sa ating mga tagapakinig, marami kayong natutunan na din about sa Bible. Dahil napapanahon talaga yung mga katanungan na ibinato natin sa ating pastor, sa ating buting pastor. Kaya, yun. Pastor, ano Okay. sabi mo? So maraming salamat Brother Max sa pagsama mo sa akin sa gabi ito, sa araw na ito. Thank you, Okay, Pastor. so praise God. Salamat sa ating cameraman. Yun. Ayan. At the same time, I chef. Yun. Okay, so praise God. Salamat sa lahat ng ating mga taga-subaybayan. So at nawa, kung mayroon po kayong mga questions regarding sa ating pong pananampalataya, sa ating church, at sa Bible, so po pwede po kayong mag-message. Pwede nyo kami text, message, whatsoever, na makarating sa amin po ang inyong pong mga katanungan para masagot po natin ito. Amen. Okay, so maraming salamat. Salamat. Magandang gabi po. Magandang araw. Magandang araw sa ating pong lahat. Lahat. And God bless us all.